Sound check. Amen. Sa mapagpalang hapon po sa lahat. Pinagpala po ba tayo? Parang nawala agad yung energy nyo ah. Pinagpapala po ba kayo sa personal yung mga buhay? Anong klaseng pagpapala ba yan? Maraming klase ng pagpapala ah. Baka akala nyo yung pagpapala is salapi. Ano daw? Ano daw? Pinagpapala sa construction. So, isang kagalakan po para sa akin personally na makita po ang mga kabataan na nandito at sama-samang sumasamba, sama-samang nakikinig sa kung ano ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin sa hapon na to. Dahil bilang isang guro, by profession, ako po ay isang guro. Marami akong estudyante, of course. Although our president, the president of the school is Christian and I am working with Accelerated Christian Education, marami pa rin talagang mga kabataan ngayon na hindi nila alam yung salvation. Saan yung nga yung mga first-timer? Patingin ako, yung mga first-timer. Hindi ka first-timer, yung mga leader na to. Ayan, yung mga first-timer natin. Sana dito sa gawain natin na to is maramdaman nyo na hindi boring ang pagsisimba. Okay? Hindi kaaksayahan ng oras kapag naglaan ka ng panahon para sa Diyos. Minsan kasi, di ba, sabi nga ni Kuya ko, si Vancouver po ay pinsan ko. Ayan, so ako po si Reverend Alit Quebec, second daughter of Bishop Lito and Reverend Nelly po sa Taguig. So, sabi niya yung huling punto niya, gusto ko yung huling punto niya na sabi niya, minsan nakala mo walang nakakapansin, pero makita ka lang ng isang tao, masaya na siya. Ako ganun po. Honestly. Dahil yung mga disciple ko, as of the moment, some of them are in college. So, sino may mga college student dito? O, di ba? Wala masyadong mga, o, di ba? Huwag na kayo, ito mga panggulo kong mga, ay, wala college ko lang. So, mahirap yung schedule nila, sa totoo lang. Ang hirap nilang hagilapin. Kaya kapag nagkakasama-sama kami, pag kumpleto kami, talagang tuwang-tuwa yung puso ko na makita ko silang lahat. And sa mga leaders, alam nyo yan, di ba minsan pag wala yung isang member nyo, wala yung isang disciple nyo, talagang nag-aalala kayo. Ano kaya nangyari sa kanya? Hindi nagpaalam sa akin. Saan kaya siya pumunta? Ano kayang ganap niya ngayon? May gawain kasi hindi nagpaalam. It's a joy in our hearts. And sa bawat puso ng bawat isa na makita natin sa isa. Or baka may kaaway kayo, kaya hindi kayo masaya. Wala naman. Very good. Grabe, di pa ako masyadong kakakilala, nag-away tayo. Hindi mag-aaway, guys. Okay, so yung tema natin sa hapong ito is strengthening in unity. So sabi ni Kuya Coco, sorry, that's his nickname. Sabi ni Kuya Vancouver, united we stand, divided we fall. Okay, so hindi kami nag-uusap, pero yung mensahe ng Panginoon na nireveal sa akin, hindi naman ganun katulad, pero facing the obstacles to unity. Bakit may mga hindrances ang mga youth sa mga panahon na ngayon? Bakit hindi sila nag-unite? Okay? Sino dito yung mga nasa high school? Senior high school. Junior high school pala yung una. Sorry. Junior high school, sino? Meron. Senior high school. College. Young professionals. Master's, may master's degree. So, majority is mga young pro na, no? So, minsan, mahirap sa mga kabataan na maging united. Okay? Mahirap. So, there is strength in unity as our team in today's event. But have you ever wondered, bakit kaya napakahirap para sa ating mag-unite? Diba? Sabi ni Kuya Vancouver kanina, kasi ako nabibless din ako pag nakikita ko yung mga senior citizen, yung mga nakakatanda nating membro dito sa Mary Rose na sumasamba, talagang ginagawa nila yung best nila para makasamba kahit hindi na nila kaya tumayo. Gusto pa rin nilang tumayo para lang sumamba. Pero bakit?
ang mga kabataan sobrang hirap para sa atin na pumunta ng church, para maglaan ng panahon, manalangin kahit manalangin hindi na natin nagagawa, di ba? So, gusto kong i-share ko sa inyo. So, yung verse ko sa hapon na to, wala siya doon sa team. Yan, nasa ano ako? Colossians chapter 3, verses 13 to 14. Yan. Gusto ko siyang basahin sa New Living Translation or NLT. Sabi dito, make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. Sandali tayong manalangin. Amang banal Diyos sa makapangyarihan, salamat o Diyos sa hapong ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang magkasama-sama. Lord, we pray that you open our hearts, minds, and spirit, that we'll be able to receive whatever it is your word that you will reveal to us this afternoon. We cast away all the spirit of the enemy that is trying to distract us in Jesus' mighty name, and let your Holy Spirit be upon this place. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Amen. Amen. So, digdig na tayo kasi baka mapalayas din ako dito sa stage pag nag-overtime ako. So, maybe sa mga iglesia natin, marami tayong pagkakatulad. Kaya nga meron tayong tinatawag ng mga kaibigan. Diba? Na, alam mo, parehas kasi kami ng sentimiento sa buhay. Parehas kami ng traumas. Parehas kaming may anxiety attacks. Parehas kaming may mental issues. Pare-parehas kaming merong problems sa family. Pare-parehas kaming mga emotionally immature. Pare-parehas kaming mga mentally disturbed. Sinong guilty? Marami, di umaamin. Marami. Bilang teacher, I've seen a lot of students, junior, actually elementary pa lang, elementary, junior high school, senior high school, even college students, na talagang problema talaga nila yan. Okay? At bilang leader, sobrang hirap mag-handle ng ganung mga klaseng tao. Sinabihan mo na anong dapat gawin, uulitin ulit, manghihingi ulit ng advice, gagawin na naman ulit, hihingi ulit advice. Anong sasabihin ko sa susunod? Naubos ko na yung sasabihin ko. Diba? Sabi ng isang estudyante ko, kasi madam, you know, I'm so ganito, I'm so ganyan, and everything, diba? Minsan nauubusan din kami ng sasabihin sa inyo, lalo na pag paulit-ulit. Saan yung mga leader dyan? Agree ba kayo? O baka ako lang? Baka ako lang. Ang hirap. Diba? Ang hirap. Tapos kami, may sarili din kaming battle. May sarili din kaming sentimiento sa buhay na hindi naman din namin pwedeng sabihin sa inyo kasi emotionally unstable na kayo kasi sasabihin pa namin yung problema namin. So, ano nangyayari? Sasabog tayo pareha. And that's one. Alam niyo po ba yun, mga kabataan? Isa po yun sa mga dahilan bakit hindi tayo nag-unite. Bakit hindi nagiging strong? Kasi hindi nga tayo unified. Okay? Naranasan nyo ba, nasa iglesia nyo, naranasan nyo ba yung magkaroon ng grupo-grupo? Friendship, circle, di ba? May mga circle. Lalo na sa mga maraming kabataan, ha? Yun ang danger sometimes, na maraming circle. Ay, ako dun kasi sila-sila lang naman yung nandun. Pastora, huwag na ako dun kasi sila-sila lang naman nandun eh. Diba? That's one. And sometimes, ay, huwag mong salihan kasi ano ba ito yan eh. Ay. Perfect. Perfect kayo. We are all perfectly imperfect people. So never judge, guys. Kahit, alam niyo yun, ako yun na natutunan ko na huwag niyo silang i-judge just because of their outer appearance. Ang baho kasi niya, basura. Ayong lapitan. Basura, baho kasi ng hininga. Diba? Ano sabi ni Kuya Vancouver kanina? Huwag kayong maging cause ng katitisura ng iba. Be the first person. Ako din, si Ate Monet din ang una. Hindi pala, si Ate Monet ang pangalawa, si Ate Iya ang unang pumamay sa akin kanina pagpasok ko. Yan.
Maganda yun, guys. Huwag kayong mahiya. Kaya kanina, sino may mga nakabayan ko kanina dito? Kanina pagdating ko dito, kinamayan ko lahat ng mga nandito na eh. Kasi iba yun. Iba yung impact nun sa tao na, ay, welcome pala ako dito. Hindi pala ako, ang tawag dyan, strangers. Hindi ako others dito. Belong pala ako. Diba? And we have to understand that even with our differences, we can still be united because we are in one body. Alam niyo ba yun? We are in one body. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 13. Basahin natin saglit. 1 Corinthians chapter 12, verses 12 to 13. Sabi dyan, the human body has many parts, but the many parts make up only one body. So it is with the body of Christ. 13. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been, what? Baptized into Christ's body by one Spirit, and we have all received the same Spirit. Nasa iisang katawan lang tayo. Regardless of the name of our church, regardless of our fellowship, regardless of our backgrounds, diba, our well-being, we are in one body. We have one calling, mga kapatid, mga kabataan. Iisa lang po ang calling natin. Ayoko na dito, Pastora, kasi pinapagalitan ako ng leader ko. Lilipat ng ibang church. Pinagalitan ulit ng leader doon kasi hindi nakikinig. Ayoko na ulit dito, Pastora, lilipat na ulit ako ng church kasi pinagalitan na naman ako ng leader ko. Yung Diyos ba dito at Diyos doon magkaiba? Hindi, di ba? Yung Jesus ba dito tsaka yung Jesus doon magkaiba? Ano pinagkaiba? Wala naman eh. If you have the heart to be disciple, to have the humility. Sa amin sa ACE, meron kami School of, Secret of Leadership na PACE. Alam niyo na mga ACE teachers natin. Meron tayong School, Secret of Leadership. At napakahirap na maging leader. Kasi kami po, kahit meron kami pinagdadaanan, we have to reach out sa inyo. Kahit sinisin zone nyo lang kami. Kahit nire-react nyo na lang kami. Kahit tinataks-up nyo na lang si leader. Diba? Uy, may hugot si Ate Munit. We have to reach out. Bakit? Pagdating ni Lord, sinong tatanungin? O, Pastora Alit, anong ginawa mo sa mga disciple mo? Anong tinuro mo? Eh, Lord, hindi kasi nakikinig eh. Hindi yung dahilan. We are accountable to your souls, mga kabataan. Kaya sana naman, maawa naman kayo sa leader. Pansinin nyo naman ang leader nyo. Hindi sila kontrabida. Sometimes kontrabida talaga kami kasi yung gusto nyo, hindi naaayon sa gusto ng Lord sa inyo. Kaya papakialaman talaga namin ang buhay nyo. We are accountable to your faith, to your well-being. Kasi baka mamaya pag umuwi ka tapos nakikipagpagtagulang ka sa labas, anong sasabihin ng magulang mo? Yan ba ang tinuturo sa'yo ng leader mo sa church? Makipag-away? Hello? Sa isang volleyball team, maraming mga posisyon. Tama? Sino nang nag-volleyball dito? Or nanonood ng Philippine Volleyball League? Yan. Maraming position sa volleyball, right? Ilan ang tao sa court? 6. 16? 16 ba yun na rin ko? 6 lang. 6 lang. Diba? Ilan ang tao sa court dapat? 6. 12. Kasi dalawang group. Siyempre, 12. Okay. Approve. So, 6 kada isang team. At kada isang tao doon sa court na yon, meron silang purpose. Meron silang posisyon. Middle blocker, setter, outside hitter, inside hitter, left and right, di ba? May libero, point guard sa basketball. Di ba? Iba-iba sila ng purpose, iba-iba sila ng role. But they all have one goal. Ano yung goal nila? Manalo, exactly. Walang sumasali sa isang competition na ang pangarap at ang goal ay matalo. Meron ba? Wala. At tayo, bilang mga anak ng Diyos, we should be like that as well because we are in one body. Ang goal dapat natin, diba, is what?
To reach more souls. Di ba yan ang commission, the Great Commission? To reach more souls, ipangarap nyo kung ano yung natanggap nyo sa Panginoon para maging pagpapala din naman kayo sa iba. Pero paano nga, Pastora, hindi nga tayo united. Kala nyo, nagkakatawanan kayo, united na kayo. Nakakasabayan kayo kumain, united na kayo. Diba? Facing the obstacles of our ministry, instead of brushing it off, will make our fellowship more rooted in God and will lead us to be united. Minsan, nagko-compromise na lang kasi tayo. Ay, ganun talaga siya eh. Diba? Wag mo na siyang sawayin kasi siya, emotionally sensitive siya. Baka pag kinorek natin siya, baka ma-hurt siya, hindi na siya bumalik. Sometimes, you need to deal with it. Face it. Ako hindi po ako soft na leader. Aminado ako doon. At ang mga disciple nandito, pag sinungaling ako, makasabayin nila ako mamaya. I'm not a soft leader. Talagang pag may problema tayo, pag-usapan natin. Kasi hindi tayo lalago. Hindi tayo magkakaroon ng iisang goal dahil ganun-ganun tayo, watak-watak tayo. Okay? At meron po tayo ditong tatlong punto. Dissect natin yung verse na binasa natin. Mabilis lang to. Sabi dun sa Colossians 3:13, sabi dyan, yung unang punto natin, make allowance for each other's faults. Kayo ba yung tipo ng tao kung may nagawa sa inyo, pag may nasabi sa inyo yung mga tao sa paligid nyo, na-hurt kayo? Sagot? Yes or no? Uy, kunyari, hindi. Yes talaga yan. Lalo na kapag kilala mo yung taong nagsabi sa'yo, alam mo kasi, hindi ka kasi. Na-hurt ka, di ba? Parang naatakan yung ego mo, kala mo naman perfect siya. Perfect ka, di ba? Kaya ganun ba eh? Pa-joke pa minsan, di ba? Perfect ka. Di ba? But sometimes, be patient with one another. Kailangan natin maging mapagpasensya sa isa't isa dahil hindi nga tayo perfect. Be patient with one another. We are all imperfect people, called and loved by grace. Paano kaya kung si Lord yung nasa harapan natin ngayon? Baka sabihin din ni Lord sa'yo, kunyari ka pa, isa ka din, sakit ka din ang ulo ko. Lord, napaganda ako pag hindi Lord, di naman nakikita. Ikaw din, alit, sakit ka rin ang ulo ko, alit talaga. Baka ganun din ako ni Lord. Diba? Kahit anong idahilan natin, maging mapagpasensya tayo sa isa't isa, guys. Make allowance for each other's fault. Baka kasi nasabi niya yun kasi may pinagdadaanan siya. Baka kasi nagawa niya yun kasi mali yung judgment na ginawa niya. Okay? Huwag tayong sasabog agad. Kasi pastora, ganito yan eh. Huwag tayong ganun, guys. Be patient. Alam kong mahirap po. Mahirap talaga maging mapagpasensya. Okay? Bilang grupo, mahirap po mag-handle ng 40 students, 50 students sa isang classroom. Iba ang ugali, iba ang gustong sabihin. Diba? Pero kailangan natin mag-practice tayong patience. At pag nanghingi ka kay Lord ng patience, hindi po patience ang ibibigay niya sa iyo. Situation that will test your patience. Okay? Hindi niyo po ibigay, Lord, bigyan mo ka ng patience. Okay, alit, ito na yung patience, gamitin mo na yung patience. Hindi po. God will put you in a situation that your patience will be tested. So kaya mag-ingat kayo sa panalangin nyo Lord, use me. Nung ginagamit ka na ng Panginoon, Lord, ang hirap naman. Ano ba? Kung ako si Lord, ano bang gusto mo talaga? Ano ang gulo mo? Ang redundant mo naman. Diba? So, maging mapagpasensya tayo. Sabi mo sa katabi mo, pinagpapasensyahan kita. Sabi mo, lakasan mo! Pinagpapasensyahan kita. Kahit hindi ka mapasensya. Diba? Pasensyahan mo kahit gigil ka na talaga, kahit away ka na, pasensyahan mo pa rin. Ako pag may bata akong tuturo din ako ng elementary, you are so mabait. Napakabait mo talaga. Napakagalang mo talaga. Kahit, di ba, ang sarap ng tirisin talaga. You are so mabait. Teacher, yes, you are so mabait. That's why you have to listen to teacher.
Ganun po. Di ba ang hirap? Pero kailangan natin gawin, guys. Kailangan natin magkaroon ng pasensya. As a good friend, i-address po natin kung ano po yung weaknesses ng isa't isa. Hindi para i-judge sila, hindi para gamitin yon against them, but to help them, empower them, encourage them, and inspire them to move forward kahit na mahirap din yung sitwasyong kinakaharap nila. Sino dito yung maraming kaibigan? Marami, like marami, more than 10, more than 5. Marami. Sino dito yung circle is mga 3, 5 lang, 3 to 5. 1 or 2, ganyan. Yan. Maikli. Alam nyo guys, pag kayo tumanda na, niliit na niliit ang circle nyo because you will know how to filter your friends. At mas maganda na yung mga kaibigan nyo, kasama nyo sa church. Because they will not tolerate you. Okay? A good friend will tolerate you, but a wise friend will correct you. Kaya pag kinorek po kayo, maging grateful pa kayo kasi kinorek kayo. Okay? Masakit po yung katotohanan, di ba? Truth hurts. Sasabihin sa'yo, pangit kasi ng ugali mo. Magaling ka, no? So ikaw naman, gagalaiti ka, no? Di ba kung totoo nga yun? So pinairal mo yung pride, pinairal mo yung kasamaan talaga ng ugali mo. Pero wala dito yun. Hello? Wala dito yun. Okay. So, magkaroon po tayo ng allowance para sa pag-faults ng bawat isa. Huwag na natin gawing katitisuran ka yung weaknesses ng iba. Okay? Pangalawa po, forgive anyone who offends you. Sabi mo sa katabi mo, pinapatawad lang kita. Parang ayaw nyo namang sabihin. Sabihin nyo, pinapatawad na kita. Easier said than done, di ba? Ang daling sabihin, Pastora, pero ang hirap talagang gawin. Ako, testimony ko yan. Ako po yung tipo ng tao, kahit mamatay na. Sabi ko talaga dati, magkamatay na tayo dito, hindi talaga kita mapapatawad. Di ba? Ang taas ng pride. Ang kapal pa ng wall. Di ba? Pero nung naging leader ako, mga kapatid, wala talaga. When you are in front of God, you will learn how to forgive. Kahit na hindi na siya kapatapatawad. Lalo na ngayon sa social media, marami akong nakikita, cheating, friendship over, mga siraan, lahat na lang ng negatibo na sa social media, ang hirap magpatawad. Pero, sabi ng Diyos, forgive those who offend you. Mahirap magpatawad, but we have to. You will have more reasons, like a checklist. Lord, hindi ko siya papatawarin kasi ito yung ginawa niya sa akin. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Yung number 4, may point A, B, C pa. So Lord, I conclude, hindi ko siya patatawarin. Ang hirap pag meron tayong ganong puso, mga kapatid. Alam niyo, pag natuto kayo magpatawad, hindi sila yung gagaling. Ikaw. Kasi habang nakikita mo sila, ikaw yung nanggagalaiti, sila tawa ng tawa na, ikaw, wala ka naman hindi mo na sila pinapansin kasi nung galit ka, sila tawa na ng tawa, happy na sa buhay, ikaw hindi ka makausad-usad kasi hindi mo mapatawad. I've learned that the hard way. Yung panalangin na, Lord, tapos iyak na lang ako. Bukas na yung amen, kasi nakatulog na ako kakaiyak. Huwag niyong paabutin sa punto, maging bato na yung puso niyo. Dahil ang taas ng pride niyo, ayaw niyo magpatawad. That is one of the hindrance, kaya hindi tayo nag-unite, mga kapatid. Nag-uusap kayo, maya-maya, mag-brought up mo yung past. Pastora, yan, ginawa nito sa akin yung yan. Ginawa sa akin ito nung kasama ko. Ang hirap niyang patawarin, Pastora, talagang gigil na ako. Patawarin niyo na. Wag niyo nang patagalin yan. Hindi tayo magiging united kapag hindi kayo nagpatawad. Okay? Healing comes when you start to forgive. Kung gusto nyo gumaling, yung galing hindi lang yan sa physical.
Pati po yan sa puso, sa isip, pati sa spirit. Kung gusto nyong gumaling sa lahat ng aspeto nyo sa buhay, magpatawad kayo. Magulang nyo, kapatid nyo, kamag-anak nyo, pastor nyo, leader nyo, kasama nyo sa church, lahat patawarin nyo. At hindi nyo na yan kailangan sabihin sa kanila, uy, pinapatawad ka. No. Patawarin nyo sila. By that, your heart will be open, it will be refreshed, at mag-heal kayo. At yung mga taong healed, yan po yung mga taong nakakangiti ng totoo. Yung genuine na ngiti. Okay, ang ganda ng happiness sa'yo. Oh. Yung Jesus glow, alam niyo yung Jesus glow? Yung pag yung glory ng Panginoon nandun sa isang tao, sobrang ganda niya, sobrang gwapo niya. Yun po ang Jesus glow. Papatatawaran niyo na po ba? Ayaw nyo pa. Sige, take your time. Pero huwag nyo na po patagalin. The more na pinatagal, the more mahirap. Lastly, clothe yourself with love. Sabi po ni Kuya Vancouver kanina, mahalin nyo ang bawat isa. Mahirap magmahal, Pastora, kasi hindi naman nila ako mahalin. Either, di namin alam kung mahal nyo din kami. Baka sinusunod nyo lang kami kasi sabi niya Pastora kaya sunod lang ako. Diba? But pag meron kayong pag-ibig, where? Suotin nyo yung pag-ibig na yun. Sino yun? Sino yung pag-ibig na yun? Si Jesus yun. Hindi ko, love is like a mystery. Diba? Love is like a rosary that's full of mystery. Di po. Ang pag-ibig po ay ang Diyos. God is love. But love is not God. Ang pag-ibig hindi Diyos. Huwag niyong ginadiyos ang pag-ibig. Ha? Lalo na yung mga maling pag-ibig. Mga kabataan. Hoy, mga guilty dito Clothe yourself with love. Mahalin niyo po yung bawat isa. Kayo-kayo na lang yung nandito. Huwag na po kayong magsiraan. Huwag na kayong yun nga, yung division. Huwag na kayong magde-divide. Kasi nga, kapag di po tayo united, hindi tayo strong. Strong ka, personally, but with here, hindi po tayo strong. Kapag tayo po ay kanya-kanya. Kaya po tayo nandito because we should be united because we are in one body. Amen po ba? Clothe yourself with love. When you learn to truly love, your heart will be at peace. Hindi ka na people pleaser. Sabi si Kuya Pupo ata nagsabi kanina, huwag kayong people pleaser. Tsaka si Monique, huwag kayong people pleaser, guys. Graduate na kayo dyan. Makiusap lang. Hanggat nababother kayo sa sinasabi ng iba, hindi kayo lalago. Hanggat nababother kayo sa kung anong tingin ng tao sa'yo, hindi ka makakahakbang. Hindi ka mag-move forward. Because your standards will be dependent on their standards. Ang standard po natin, ang Biblia po. Ito po ang life's manual natin. Kung ano yung sinasabi dito, yun po yung gagawin natin. Kaya pag hindi itong binabasa mo, maswattpad pa, e-book, Kala nyo, di ko alam yan, ha? Wattpad, e-book, magka-follow pa ng mga writer, pupunta pa sa book fair, ibang libro ang pinapipirmahan, pero yung Bible mo ba, nabasa mo na? Guilty. May mga gawa, Pastora, parang nalaman. I know. I'm sorry, I know. Basahin niyo po ang manual natin. Pag alam niyo to, maintindihan niyo na si leader. Maintindihan niyo na si pastor, bakit na kayo pinapagalitan. Maintindihan niyo na si leader, ba't pinakikailaman niyo yung buhay niyo. Ha? Pero pag di niyo to binasa, ay, nasaktan talaga kayo to the bones. Totoo po yun. For my conclusion, there is no perfect fellowship in church. Wala po. Kahit maglipat-lipat ka, wala pong perfect na fellowship. But what we can do is to be united because we all have one calling and one purpose, and that is to give glory to our God. Yun lang po yung purpose natin. Hindi mag-give glory sa sarili, hindi mag-give glory sa katabi mo, kundi sa Diyos lang po.
Okay? Gusto ko pong hawakan niyo yung kamay ng mga katabi niyo. Hawakan niyo yung kamay ng katabi niyo. Okay, mahiya? Ayan talaga kayo. Ayoko, pastor, hiya ako. Hawakan niyo. Sabihin niyo, we are stronger together. Dugtungan niyo, do not let go. Pag may nag-let go, hawakan mo pa rin. Kayo naman, wag niyo sabihin na, ayoko pala eh. Huwag ganun. Kakasabi ko lang na united, bigla ko ayaan mo na. Huwag ganun. Ulitin natin. We are stronger together. So do not let go. Ipagpalang hapon po sa lahat.